Diabetiko ka ba at pinagbabawalan ka ng kumain ng biko, ng suman at puto habang buhay? Ngayon, paano kung sabihin ko sa iyo na pwede mo pa rin itong i-enjoy nang hindi masyadong tumataas ang iyong blood sugar? Naniniwala ka ba sa akin? Halika, pag-usapan natin ang ating mga paboritong kakanin. Tuwing sasapit ang buwan ng wika, hindi po pwedeng mawala sa mga handaan at piyestahan sa eskwelahan ang mga makukulay na sapin-sapin, matatamis na biko, at mainit na putot kutsinta. Bahagi na ito ng ating sining at kultura bilang mga Pilipino. Kaya naman, napakalungkot para sa mga pasyenteng mayroong metabolic issues o diabetes kapag sinasabihan silang bawal na silang tumikim ng mga ito. Pero sa katotohanan, sa mundo po ng lifestyle medicine, hindi po natin ugaling magtanggal ng kasiyahan sa pagkain. Ang tinuturo po natin ay tamang estratehiya. Bakit ba nagiging problema ang kakanin? Himayin po natin ang istruktura nito. Ang karamihan ng mga kakaning Pilipino ay gawa sa malagkit na bigas o glutinous rice. Kasama din dyan, gata ng niyog at sandamakbak na asukal o arnibal. Dahil ang malagkit na bigas ay isang uri ng refined carbohydrate na tinatanggalan na ng natural na fiber, mayroon po itong napakataas na glycemic index. Kapag po kayo ay kumain ng isang buong hiwa ng biko bilang merienda sa hapon, yung tipong walang laman ng inyong tiyan, ito ay mabilis na matunaw sa inyong mga bituka at agad napapasok bilang purong glucose sa inyong dugo. Ang biglaang pagbaka ng asukal na ito ay nag-overwork sa ating mga lapay o pancreas para maglabas ng napakaraming insulin. Pagkatapos ng mabilis na pagtaas ng enerhiya, makakaranas ng sugar crash. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam po natin ay lupay-pay tayo, inaantok at maya-maya ay magugutom na naman. Pero paano natin ito lalabanan nang hindi natin tuluyang tinatanggal ito sa buhay natin? Ang sikreto ay nasa tinatawag na food sequencing o tamang pagkakasunod-sunod at pagpapatong-patong ng kinakain. Huwag po ninyong kakainin ang kakanin bilang stand-alone na merienda. Imbis na kainin ito sa merienda, gawin itong panghimagas o dessert pagkatapos ng isang balanse at kumpletong tanghalian. Ulitin ko po yon, pagkatapos ng isang balanse at kumpletong tanghalian. Ulitin po natin. Pagkatapos ng isang balanse at kumpletong tanghalian. Ngayon, bago po ninyo kainin ang kakanin, siguraduhin po ninyong nakakain muna kayo ng sapat na gulay. Nagpasok po ng kalidad na protina tulad ng isda, manok o tokwa. Ang mga gulay po at protina ay hindi agad natutunaw. Nagsisilbi itong pisikal na harang sa loob ng inyong mga tiyan. Physical barrier sa loob ng tiyan. Kaya kapag kakain kayo ng inyong paboritong sapin-sapin, ang mga asukal na ito ay maiipit muna doon sa mga harang na yon. Imbis na mabilis na bumaha sa dugo, dahan-dahan po itong papasok na parang slow drip lang. Nabusog ka na sa masustansyang ulam, kaya maliit na lamang po na hiwa ng kakanin ang sapat na po para sa pagtanggal ng cravings ninyo. At para masiguradong magagamit ang asukal na yan, ugaliin po maglakad-lakad ng around 10 to 15 minutes pagkatapos pong kumain. Gagamitin po ng muscles ninyo ang asukal bilang enerhiya bago po man ito maimbak bilang taba. Hindi bawal ang kultura, kinakailangan lamang ng tamang diskarte. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat!